So tulungan niyo po ako hangga't maaari. Wag po kayong matutulog. And wag kayong tatayo-tayo. Hangga't maaari po ay makinig tayo sa ating mga sasabihin. Okay, so ang title ng message natin for today ay natanong nyo na ba to sa sarili nyo? Why Satan doesn't want you to share the Word of God? Ayan, tapos may subtitle siya na The Battle Over the Gospel. Ayan, so parang mala Perry Stone yung title, tsaka yung ginawa lang yan ng Canva AI, yung image. Create an image of. Ayan, so, pero yun na yung best niya. Ayan, kaya pagpasensyahan nyo na. At ang verse natin ngayon ay 2 Corinthians 4:3-4. Sabi, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Yan. So, in my parang Christian journey, masasabi ko talaga, and I can testify na totoo yan, na every time na magde-decide ka na mag-share ng Word of God, mag-share ng Gospel, merong mga atake ang kaaway. Minsan mentally, minsan spiritually, minsan financially, di ba? Minsan physically. Yung parang gusto mong planuhin na yung mga gagawin mo for mission or para i-propagate yung gospel, pero may mga sudden attacks, may mga parang bigla ang mga nangyayari. Pero as I study the Word of God, nakita ko dito na totoo pala, may mga ganon, di ba, na mga atake ng kaaway. And to make it balance, ayan, ito para to sa mga matatagal na, bakit si Satan ayaw niyang i-share natin yung Word of God. Ngayon, kung bago ka naman, kung bago lang tong salita sa'yo, bakit kaya si Satanas ayaw kanya na makinig ng Word of God? So, pag-aaralan natin yan, matututunan natin yan ngayong umaga. Kaya bear with me, ayan, makinig po kayo hanggang dulo, kasi minsan lang po natin to i-topic. And sabi nga, Satan's greatest fear is a believer who boldly and faithfully shares the gospel. Takot siya dyan, lalo na sa mga tapat na naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya naman, he works tirelessly to stop the spread of God's word because it is the only message that can save souls, set people free, and advance the kingdom of God. And that is the reason why hindi ka magtataka bakit yung ibang mga religion tuloy naman sa pag-unlad. Diba? Tuloy sa pagkalat. Pero bakit ang Kristyanismo talagang kahit anong mangyari, kahit anong gawin, pinipersecute, pinipigilan? Kasi alam niyo kung bakit? Only Christianity, only Jesus Christ can save souls. Wala nang iba. Sabi ng Bible, no other name, di ba, given under heaven na pwedeng makapagligtas sa tao kundi ang pangalan lang ni Jesus. And yan lang ang makakapagpalaya sa mga tao at makakapag-advance ng kaharian ng Diyos. Kaya naman si Satan, marami talaga siyang ginagawa. Hindi siya napapagod, hindi siya nagsasawa na pigilan ang gospel. Kaya naman dapat tayong mga Kristiyano ay kinakailangan, huwag natin siyang hayaan. Naalala ko noon, kinukwento ni Pastor JM sa akin, yung mga parang napanood niya nga rin na documentaries regarding COVID-19 noon, na ang totoo naman talaga may cure, 'di ba? May mga antidote doon sa COVID-19. Then pinapalabas lang ng iba na wala daw gamot. Tapos yung mga doktor naman na naglalabas ng gamot para nga gumaling yung mga may COVID, hinahunting ngayon ng mga parang businessman. Kasi bakit? Ayaw nilang ilabas yung totoo na meron naman talagang gamot para doon. Kasi bakit? Ang gusto nila, kunin nila yung produkto na yon, yung gamot na yon, then, alam nyo na, gawing puhunan, tapos ibebenta ng mas mahal. Diba? Kaya dito, makikita natin, parang si Satan, parang ganun siya. Na alam niya ano yung makakapagpagaling, makakapagpabago, makakapagpaligtas sa tao. Kaya naman ang trabaho niya, di ba, inaano niya, yung parang hinihinder niya, o yung pinagbabawal, o yung pinipigilan. Okay? Kaya ngayon, meron akong sample dito of how Satan has attempted to hinder the propagation of the gospel. Through the entire Bible, tsaka sa totoong buhay, makikita niyo yan. And sana, habang kinukwento ko to, habang sinasaysay natin to, makarelate tayo, tsaka wag natin hayaan na, masayang, di ba? Yung mga kwento na to. Number 1, yung kay Apostle Paul.
Diba? So, mababasa niyo yan sa 1 Thessalonians 2:18. Sabi ni Paul doon, "Wherefore, we would have come unto you." Dapat nakarating na kami sa inyo eh. "Even I, Paul, once and again. But Satan hindered us." Diba? Sinasabi niya yan sa mga taga-Thessalonica na dapat pupunta ako dyan eh. Pero, pinigilan ako. Gumawa ng sagabal ang demonyo. And sabi nga, Paul desired to return to Thessalonica to strengthen the church but was blocked. And the Bible doesn't explain how Satan hindered him. Pwedeng sa persecution, pwedeng illness, kasi naalala niyo yung sinabi ni Paul na meron siyang thorn in the flesh. So pwede daw na sakit yon o kaya naman kahinaan ng katawan. And political interference, pwedeng wala silang permit, ganyan, kaya hinahadlangan or travel barriers. It reveals Satan's strategic attempts to disrupt disciple making. Diba? Kaya kung mapapansin nyo dito, si Paul hinadlangan. Diba? Kaya naman tayo, kinakailangan, ma-remind tayo na, ay, hindi pala to basta-basta. Diba? Kaya naalala nyo yung kwento ni Ate Mer doon sa OPM, na merong grupo ng mga tao, nanalangin sila bago sila mag-share. Kaya yung pinag-sharean nila, na-win nila. Ngayon, tinesting nila, lalapitan lang nila, pupuntahan lang nila, dadalawin lang nila, pero hindi nila ipagpe-pray. Diba? Ang nangyari, konti lang ang na-convert. Diba? Konti lang yung tumugon sa gospel. Kasi, meron talagang nag-hihinder. Kaya minsan, diba, may mga pagkakataon, kunwari ikaw, may i-invite ka. I-invite mo sa church. Ngayon, hindi mo talaga napag-pray, nakaligtaan mong ipag-pray. Ngayon, ang nagtataka ka, bakit ayaw niyang pumunta sa church o kaya naman maniwala sa gospel? Ang sagot, bakit? Kasi hindi mo napag-pray. Kasi again, ang umiiral dito sa atin ngayon ay spiritual warfare. Kada may mga gusto kang mabagong tao, ang demonyo, hinahadlangan niya yan. Kaya naman dapat spiritual din yung paglaban mo. Kaya ang proper talaga dyan, bago mo i-invite, bago mo sharean, ipag-pray mo muna. Let's say for example, sa linggo, mag-i-invite ka. Itong whole week na ito, gapusin mo na yung kampon ng kaaway na pwedeng magpadahilan, magpa-excuse doon sa i-invite mo, nang sa gayon, matupad ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kasi once yung in-invite mo, tumugon sa Diyos, once yung in-invite mo, nagbago ng buhay at binigay ang buhay sa Diyos, ay talaga namang malaking milagro yan. Talaga namang ang laking damage yan sa kaharian ng demonyo. Diba? Kasi mawawalan siya ng alagad, mawawalan siya ng kampon, diba? Mawawalan siya ng mga alipin. Kaya naman, dapat ay i-propagate, i-advance pa natin yung gospel. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat huwag kang susuko. Yan. Pangalawa, ito, modern times naman ito. Sa communist China's crackdown on house churches. Ewan ko kung nababalitaan nyo o kaya naman nag-aaral kayo patungkol sa China. Ang China talaga, communist siya, di ba? And also, may mga Christian doon, pero yung iba talaga, pinagbabawal. Yan, parang kumbaga kapag may mga nakita kang Christian doon, mapalad ka na, 'di ba? Pag mga may 20 kayo doon, 30 mega church na kayo, 'di ba? Ganon din sa North Korea na mamaya itatopic natin. And sabi nga sa in recent years nung 2018, 'di ba, may hinuli. Ang pangalan niya ay Pastor Wang Yi. Ang church nila ay Early Rain Covenant Church in Chengdu. Ayan, inaresto siya sa salang inciting to subvert state power. Alam niyo kung ano ibig sabihin niyan? Yung parang threat sa sa kanilang pamahalaan o gobyerno. Pero nagtitipon lang naman sila. 'Di ba? Nagba-Bible study lang naman sila, pero para kasi sa kanila threat 'yon. Sa kanila, 'di ba? Parang ayaw talaga nila ng Bible, 'di ba? And sabi nga, many house churches were raided. Kinumpis yung mga Bible, tapos yung mga pastor kinulong. Diba? Tapos sa mga camera nila, naglagay sila ng mga facial recognition, yan, para ma-recognize nila yung mga pumupunta sa churches. At kapag kunwari nag-church ka, huhulihin ka nila. That's why we are blessed. Diba? Yan ang rason bakit tayo, blessed tayo. Diba? Kasi malaya tayo ngayon na nakakapagtipon, walang nanghuhuli sa atin. Diba? Komportable tayo sa pakikinig natin ng Word of God. Pero sila, diba? Hirap na hirap sila. Diba? Sila pa tong talagang todo yung pagsusumikap.
Yan naman, sabihin mo nga sa katabi mo, dapat magsipag tayo. Okay? And sabi nga, Satan used fear and political pressure to silence the word, but the underground church only grew stronger. Kaya ito nga yung encouragement din sa akin nung napanood ko yung kay Robert Slardon. Sabi niya, sa panahon daw ng end times na, pag malapit na ang mag-rapture, sino daw ang church na makakasurvive? Yan, sabi niya, ang tanong niya. Pag-isipan yung maigi, yung underground church o yung mga commercial church, mega church. Pero ang sinasabi nga, malaki ang tendency talaga na makakasurvive is yung underground church. Kasi underground church ang talagang on fire na on fire. Samantalang ang mega church o yung mga malalaking iglesia, habang nasa fellowship, nagkakapihan, nag-iispagetihan, di ba? Pasosyalan. And sinasabi niya, mukhang kung yun ang pagbabatayan, kung yun ang ginagawa ng mga churches ngayon, maraming mga Kristiyano ang maiiwan. Diba? Habang nakikinig ng Word of God, kainan ng kainan. Habang nakikinig ng Word of God, kung ano-ano ang mga ginagawa, kaya they will not survive kapag nag-end times na. Kasi bakit? Ang talagang makakarating sa rapture o sa pagdating ng Panginoon, makakasama, yung talagang solido, seryoso, sincere, di ba? And humble pa rin sa harap ng Panginoon. And pangatlo, the destruction of comfort and entertainment in the West. Sa lahat ng nabasa ko, ito yung nagpalungkot sa akin. Kasi bakit? Nakaka-relate ang mga Kristiyano dito ngayon. Sabi dyan, no? Ang isa sa mga ginagawang hindrance ng kaaway ay ang spiritual apathy o yung kawalan ng pake. Sabi dyan, no? In many Western nations, Satan hinders the gospel not through persecution, but through comfort, distraction, and busyness. Habang binabasa ko, naluluha na ako kagabi. Kasi bakit? Nakaka-relate kasi ko dito. Sabi, entertainment, careerism, and materialism have created a spiritually dull culture where even believers are hesitant to evangelize. Kaya nga, nung lately, nung habang pinupudpud tayo ng di ba, yung talagang pinupukpok tayo ng tungkol sa mission, tsaka evangelism, I notice na kumukonte, di ba, yung mga gustong mag-commit, gustong umattend, kumbaga witness training o kaya naman evangelism training, umuuwi, yung iba, di ba? Pero dito mo nga kasi mababalanse o maweweigh kung ikaw ay talagang solidong Kristiyano pa o hindi. Kasi kung ang Kristyanismo mo ngayon ay panay pasarap na lang, baka yan ang problema mo. Di ba? Kaya nga ako, tinigil ko na rin. Sabi ko, oo nga, no, yun ang pagkakamali namin. Kasi ang pattern namin minsan, kunwari, kung ano lang yung makita namin sa family church, ano yung makita namin sa main church, gagayahin namin. Same din sila. Kung ano yung ipatupad natin, yung sa Putatan, same din. Gagayahin ng NHA, gagayahin ng mga ibang mga daughter churches. Pero kinorek ako ng Panginoon regarding sa ganito, na dapat hindi tayo maggayahan or else, di ba, mawawala tayo sa katotohanan. Ang dapat gayahin natin is yung early church. Di ba? Kaya, for example, nung nakaraan, may mga sinesend si Ate Beck sa GC namin na mapapa-oo nga ka. Kasi di ba, for example nga daw, sa kanila, pag nagla-light group fellowship, panay daw ang kapihan na lang, panay daw ang mga, na lang, yung parang pasarap na lang sa mall. Although hindi siya masama, pero kung doon natin i-ground o ilalagay yung foundation ng mga tao at hindi na sila masakripisyo, hindi na sila mahilig yun talagang maging disciple ng Panginoon, ay wala. Bababaw ang Kristyanismo. Di ba? Kaya we need to return, it's time to return, di ba? Doon sa makalumang church, kung saan Acts Church. Kaya may panalangin ako na, Lord, ayaw naming maging kagaya ng ibang church. Ayaw naming maging kagaya ng Victory Church. Ayaw naming maging kagaya ng CCF. Ang gusto naming gayahin yung unang church na tinatag mo. 'Di ba? Yung kontento sa buhay, yung simple at payak ang buhay, pero ang sasaya. 'Di ba? Hindi yung binigay mo na nga ang lahat, nagkape ka na't lahat, nilagay mo na sa beach, nilagay mo na nga sa pool, ang lulungkot pa rin. 'Di ba? Kasi ang totoong Kristyanismo, si Jesus, sapat na sa kanya. Amen? Ang totoong Christian, ano man ang pinagdadaanan, masaya pa rin kasi si Jesus ang lahat sa buhay niya. Amen? Kaya yun ang balikan natin. Di ba? Kasi sabi nga nung Chinese pastor, nung nanonood ako ng
documentary ng isang Chinese pastor. Sabi niya, hindi daw sila takot sa persecution. Takot sila sa prosperity and comfort. Kasi nakita nila sa Western culture. Nakita nila sa Amerika, 'di ba? Na kumbaga parang yung be healed in Jesus name. Ayan, 'di ba? Ayan, nakita nila sa Amerika, 'di ba, na kumbaga parang dahil nga pinrasper na, nalimutan na ang Diyos. And yun ang parang pakiramdam ko, yan ang pinaka-testing sa mga Kristiyano. Kasi tapos na tayo sa poverty . Ang Pilipino talagang sanay dyan. Nakapag-ulam kayo ng Doris, nakapagsabaw kayo ng toyo na may mantika, sinasamahan nyo ng asukal. Pero what if pinrasper na kayo ng Diyos? Nagkakotse na kayo, nakakakain na kayo sa mga buffet, nakakakain na kayo sa mga masasarap na restaurant. Diba? Huwag sanang mangyari ito na sobrang napaka-prente na natin, napaka-komportable na ng buhay natin to the point na wala na tayong sakripisyo. Ang gusto natin, laging naka-16 yung aircon. Ang gusto natin yung para tayong frozen meat, di ba? Na gusto natin talagang lamig na lamig tayo, komportable tayo. Di ba? Ang gusto natin, kapag nag-mission, ayaw nating tinatamaan ng araw, lahat tayo magsa-sunscreen, di ba? Pero totoo yan, kailangan natin yun. Dahil medyo harmful siya. Di ba? Pero ang i-claim natin, the sun will not strike us by day, nor the moon by night. Amen? Amen. Tapos yun nga, kailangan hindi tayo maging spiritually dull. Diba? Kasi kailangan alive na alive ang church. Amen? Amen. Diba? Medyo nagulat yung mga kabataan. Kasi yung mga pumunta ko doon sa kila Pastora Grace, yung mga bata doon, tinutulugan ako. Na-apply ko yung ginagawa ko dito sa inyo. Amen! Talaga namang, yung hindi, kaya hanggang dulo, gising, di ba? Sabi ni Ate Grace, ni Pastora Grace, pag siya, 11:30 pa lang tapos na. Ay, kami hanggang 12:00. Ay, mabilad kayo sa Word of God dyan. Bahala kayo. Diba? Parang hindi namin alintana ang Kaya gising sila. Amen! Ganun yung bata. Kasi kailangan pagka nakikinig ng Word of God, buhay na buhay. Amen? Hindi sa YouTube lang na buhay na buhay. Pero pag Word of God na, wala na. Hindi yung TikTok, buhay na buhay. Pero Word of God, antok. Hindi ganon. Kailangan, buhay na buhay tayo. And sabi ng youth pastor sa California, sabi niya, yung youth daw nila, mas interesado, mas passionate pa sa TikTok kesa daw sa mga pagtatestimonies. Diba? Pwedeng siguro yung mga pagti-TikTok, yung mga pagsayaw nila ng mga ganon-ganon. Diba? Yung pag ganon-ganon, yung talagang ganadong-ganado. Pero pag pinagtatestimony mo, papasalamat po ako kay Lord kasi, ano nga ba yun? Ano ba pagpapasalamat ko kay Lord? Diba? Yung walang kabuhay-buhay. Kaya nung OPM, sample yon. Dapat ganun daw mag-testimony. Diba? Praise the Lord! Hindi yung testimony, palungkutan. At ayun po, tumawid po ako sa may alabang, tapos hinuli po ako, tapos, di ba yung parang testimony nga tapos ang lungkot-lungkot mo naman, di ba? Tapos biskwit lang po yung kinain ko, tapos, ay nako po, ambot sa imo. Di ba? Kaya yung dapat ang tinetestimony natin, yun talagang ginagawa ni Lord. Di ba kahit yung simple lang, praise the Lord, buhay pa ako! Amen! Di ba? Praise the Lord, save ako, nakarating dito sa church. Amen! Di ba ganun dapat? Yung parang titingnan mo, talagang pag-aralan mo, yung talagang unawain mo, anong pagpapasalamat ko kay Lord? Kahit simple lang yan. Amen? Diba? Binuksan ko yung gripo kanina. Hallelujah, may tubig! Hallelujah! Ganon, diba? Hindi yung minsan nami-miss out mo na kahit simpleng bagay. Amen? Kumain ako ng hotdog kanina, tas may ketchup kami. Amen? Diba? Kasi minsan yung iba, hotdog lang, walang ketchup. Diba? So, masaya, may partner, diba? Yung may ketchup. Amen? Yung iba nga, ketchup lang, walang pork chop. Nagpupuri pa rin sa Diyos. Amen? Amen. Yung iba, di ba, chokes to go. Yung iba, sauce to go lang. Ang masarap kahit walang manok. Di ba? Pero nagpupuri pa rin sa Diyos. Amen? Amen. Kasi yun nga, kailangan hindi tayo magaya doon. Kailangan passionate tayo sa mga pagtatestimony natin. Tapos, challenge niya. Okay, this week, mag-share kayo ng gospel kahit sa isang kaibigan nyo this week.
Pero tingnan nyo, only 2 out of 30 did. Ngayon, nung tinanong, I was too busy po kasi. Busy po ako. Diba? So, kailangan hindi tayo maging ganyan. Sabi nga, Satan doesn't always persecute. Sometimes, he pacifies. Diba? Parang minsan, hindi ka dadaanin sa pagpa-persecute. Kasi mukhang magiging mas on fire ka pa eh. Nalala niyo tayo sa Magdaong, mas pinagbabawalan, mas nagsisimba. Mas pinapadiran, ay mas aakyat. Lalagyan ng barbed wire, ay talagang gigilid. Diba? Ganun tayo sa Magdaong. Diba? Pero nung nasa putatan na, ang komportable na. Kaya naman, tuloy lang. Dapat kapag minsan natitempt ka na maging komportable, alalahanin mo yung pinagdaanan mo noon. Na noon, ganito pa kami. Noon, ganito pa kami. Diba? Minsan, hindi persecution ang ginagamit ni Satan, kundi pagpapacify. Sige lang, tulog ka lang. Ito ang milk tea, oh. Tulog lang. Ayan, ang sine, oh. Tulog, sige. Hanggang sa, hindi mo namamalayan, malamig ka na Christian. Pero, ikaw ba, papayag kang ganon? Hindi. Mapa-persecution, mapa-pacifier, hindi ka papayag. Okay? Sunod naman, the martyrdom of Jim Elliot and the Oka Mission. Alam niyo yun? Meron pala tayong magmi-mission na kapatiran. Yan, si Sister Rachel. Yan, so magmi-mission siya this May 16 sa Thailand. Kasama niya si Sister Daniel. So, first time ever, di ba, magkakaroon ng missionary sa atin abroad. Ayan. So, gusto ko sana, supportahan natin siya. Kasi may binubuo pa siyang budget. Tapos pag-pray natin na makapasa siya sa immigration. Ayan. So, ayan. Kahapon, nirelease na sila. Then, ayun nga, gusto ko parang mag-seed faith lang kayo kahit magkano. Then, kasi little becomes much as we place them in the Master's hand. Tapos, yun nga, ako rin, kahit ako, magko-commit din ako. Then, ayun, pag-pray natin na marami pang ganito, tsaka sabi ko rin sa kanya, challenge ko siya, ano man yung matututunan mo doon, share mo na lang din sa atin, di ba? Para mas marami pa. Pero ayun, laging itatandaan, hindi lang din sila, tayo po, lahat tayo missionary, okay? Huwag ka munang tumawid sa ibang dako o sa kabilang dagat kung hindi ka pa nakakatawid dyan sa kapitbahay mo at sharean, di ba? Yan muna. Yang pamilya, yang kaibigan muna. Okay? And then, so, yun nga, ang nangyari dito, di ba si Jim Elliot, alam naman natin yan, nag-mission siya sa tribo ng Akaw. Ngayon, ang tawag doon ay Horani na. Ngayon, nung nandun sila, hindi pa kasi gospelize yung lugar, kaya nung nakita sila, parang nakita siguro siya as threat, pinatay siya. Di ba? Ngayon, ang nangyari, to make the long story short, yung balo niya, pumunta pa rin doon sa tribo na yon at pinatawad yung mga tribe people. Diba? Then, dun niya na shinare yung word of God, yung pagpapatawad ng Panginoon, na ganito siya magpatawad, ganito siya magligtas. Diba? Kaya naman, ang nangyari, after their deaths, the widows returned, forgave the tribe, and led many of the killers to Christ. The gospel triumph pa rin. Kaya, ang huli pa rin nun, ang ending pa rin nun, naging Christian, yung mga tribo na yon. May nagsakripisyo lang nga. Diba? Pero, hindi pa rin sayang. Bakit? Kasi si Jim Elliot nasa heaven na. At sa sinasalubong niya na ngayon, yung mga tribo, 'di ba, ng Auka na papuntang langit. Okay? Panglima, ito rin, panghihinder din to ng kaaway, yung witchcraft and gospel opposition in Africa. Marami tayong mga nababalitaan na patungkol diyan. For example, yung missionary and church planters na si David sa rural ng Uganda, pagpunta grabing mga pag-a-attempt ang pagpatay sa ang dapat maranasan, kumaga parang tinry siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapakain ng lason tapos ng witchcraft din. 'Di ba? Kaya para hindi magtagumpay yung kaaway, 'di ba? Sa kanya, ang ginawa niya, nag-fasting siya ng 40 days. And ng 40 days. Tapos anong nangyari, out of curiosity, eventually the village's chief sorcerer came to one of his services out of curiosity, and during the prayer, she fell to the ground and later confessed that she saw a man in white. Ayan, pwedeng angel yon, pwedeng si Jesus mismo, beside David. Kaya naman, she surrendered to Christ and many in the village followed, di ba? Parang ganyan din yung kay Reinhard Bonnke. Habang nag-share siya ng gospel sa Africa, anong kalaban niya? Witch, di ba?
mga mangkukulam, kinocurse siya, mamatay. Malagutan ng hininga. Pero habang na kinocurse nila si Reinhard Bonnke, sila yung hinihimatay, bumabanda sa kanila, nagbabackfire sa kanila yung curse nila. Kaya maya-maya, nakita kasi ng mga nasa campaign, gospel campaign, krusada, uy, may namamatay. Dinala doon kay Bonnke. Pinagpray yung mangkukulam, yung witch. Diba? And pinagpray sa in the name of Jesus, maya-maya buhay yung witch. Diba? Kaya sabi nila, si Jesus na, totoo nga, si Jesus na ang Diyos namin. Diba? Kaya dapat ganun din. Kaya nga, dapat tayo rin, diba? Dapat ganun tayo ka-powerful. Na kapag may nagkukurse sa atin, hindi tumatalab, bumabalik lang sa kanila. Diba? Kasi talagang filled with power ka. Amen? Pero ayan nga, Satan uses spiritual warfare and fear, but God's power is greater. Amen? Kaya kapag, kunwari, pupunta ka, halimbawa, tinawag si Tenten, pupunta siya sa kunwari, Visayas. Uy, sabi nila marami daw aswang dito. Yan. Paano na yan? Mag-share ba ako? Diba? Laging tatandaan ni Tenten, greater is Jesus than is in us than he that is in the world. Diba? Diba? So, yung sinend ko nga na testimony ni Jobert, totoo kasi yun. Diba? Yung may sumakay sa kanya na white lady doon sa Bacoor. Diba? Yung parang sinend ko naman yun sa GC, diba? Ayan nung binabasa ko, kinilabutan ako. Pero yun nga, buti, alam niya yung word ng, yung name ni Jesus. Jesus name, kahit pinagpapawisan siya. Jesus name. Diba? Tapos, yun nga, naamoy niya parang ang baho-baho. Tapos, yung parang basa, kaya nawala. Diba, ganun din si Bishop nung nag-testimony siya. Nung nagmi-mission siya, natutulog siya sa bahay kubo. Tapos, maya-maya, may lumitaw na white lady ganun. Sabi niya, siyempre, hindi siya nagpatakot. Jesus name. Kaya yung white lady gumanon daw. Diba? Inatrasan siya. Kasi alam niya yung power ng name ni Jesus. Alam niya yung pinapahayagan niya. Kaya dapat, sabi mo, ganun ka din. Yan. Diba? Dapat hindi ka takot sa mga white lady, black lady, green lady. Yan. Girl Scout yan. Girl Scout. Pag green lady. Ayan. Dapat hindi ka natatakot sa ganun. Dapat ikaw ang kinakatakutan. Amen? Amen. Diba? So, kasi, yan, pag kunwari may ipapagawa sa'yo si Lord. At kapag tinawag ka ni Lord, hindi ka pwede talaga na humindi. Pag tumawag si Lord sa'yo, talagang dapat sagutin mo. Kasi the calling of God is irrevocable. Ibig sabihin, walang bawian. Kung tinawag ka, tinawag ka. Diba? Kaya nga kahapon, nung may kinasal po ako, meron doon si Sister Rose. Sabi niya, leader daw siya noon. Tapos, parang it so happen sa mga pangyayari sa buhay niya, yung hindi na siya nagtuloy. Then, parang sa isip-isip ko, parang ganun din ako ng mga nakaraan na. Parang may mga attack din na ganun na. Tapos, parang nagkukwento siya, parang 10 taon natigil siya. Talagang yung isip ko. Sabi ko, Jesus name, di ako magiging ganun, ganyan. Kaya ikaw, demon yung spirito ng mga discouragement, mga di ka, diba? Talagang pinaglalabanan ko yung ganun. Sabi ko, ganito pala yung mga, buti na lang na na meet ko siya. And parang sinasabi niya nga na ngayon, nasa JIL siya, tapos tinatry niya nga bumalik kay Lord. Kasi may calling daw talaga siya. Naging youth leader siya, naging kids teacher siya. Sabi ko, bago man lang po sana mag-rapture, dapat bumalik po kayo kay Lord, makabalik kayo. Oo nga po, pastor, tama po kayo, pastor, ganyan. Inayos ko lang po yung sarili ko, ganyan. Tapos, minsan may sinasabi siya. Sabi niya, kasi pastor, dumating din ako sa punto ng buhay ko na parang nagda-doubt ako eh. Yung parang pinapangaral ko na bless ako, pero nawawala ang buhok ko. Sabi ko, sige, ituloy mo. Parang, yung Amen. Yun, di ba? Kumbaga, sabi ko, sige lang, ituloy mo lang, di ba? Pero, yun nga, inaano ko talaga siya na, hindi, dapat po, makabalik po kayo kay Lord, ganyan. Tapos yung, pero na-comfort ako, na-encourage ako kasi sabi niya, salamat po kay Lord kasi nakausap po ako ng mga kagaya niyong anointed. Wow, glory to God. Oh, may pambawi. Diba? kaya, salamat sa Panginoon. Diba? Kaya, yan. Ano na nga ba? Nasa na ako? Yan, kasi si Jassel kumakatawa.
Ayan. And then pang-anim, the rise of false teachers and cults. Minsan, ang kaaway, hindi niya i-destroy ang Christians o ang churches. Ang kaaway, para mahinder niya ang totoong gospel, gumagawa siya ng sarili niyang gospel. O nagdi-deceive siya ng mga tao. Like for example nga, ito, inano na talaga, tabi-tabi po, sinabi na talaga dyan. Sabi but there were false prophets also among the people, who privately shall bring in damnable heresies. Ang example niya dyan, si Jehovah's Witnesses, tsaka Mormons. Kaya halimbawa, may Jehovah's Witness po dito o Mormons, kailangan tanggapin mo na si Lord. Tsaka dapat magbasa ka na ng Bible. Kasi bakit? Ang Jehovah's Witness kasi, nung sinearch ko, oo nga, ano nga bang mali o deception na tinuturo nila? Kasi for example, ang kwento dito, merong babae na kumakatok pa siya sa bahay-bahay para i-promote yung religion na yon, yung Jehovah's Witness. Tapos, isang araw, may nag-share sa kanyang kaklase niya o katrabaho. Tapos, sakto, ang shinare, yung John 1:1. Yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin doon, na-enlighten siya, ang sabi doon, and the Word was God. Kasi ang turo pala sa Jehovah's Witness, hindi Diyos si Jesus. Ayan, isa siyang created being. Tapos, ang turo pa sa kanila, si Jesus ay not God Almighty. Yan. Kaya kapag sinasabi ng Jehovah's Witness sa inyo, hindi Diyos si Jesus, itapat mo yung Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Amen? Everlasting Father, and the Prince of Peace. Tama ba? Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Diba? Tapos sinasabi din na si Jesus sa mga Jehovah's Witness ay isa lang resurrected spirit. So ibig sabihin, tinatanggi nila na si Jesus na buhay siya na may katawan. 'Di ba? Espiritu lang. Pero makikita nyo kasi, 'di ba, na sinabi ni Jesus doon, Tomas, andito ang aking sugat, hawakan mo ang kamay ko. Andito ang aking tagiliran. O nung hinawakan ni Tomas, ano sabi? Napaano si Tomas, 'di ba? Napaluhod. My Lord and my God. Ibig sabihin, may katawan. Naintindihan? At ito pa, 'di ba? Sinabi sa Bible na kumain din si Jesus. Sumalo siya, 'di ba, sa mga kanyang mga disciple. Kumain ng isda. Pero kung multo 'yun, kung espiritu, unang-una hindi niya mahawakan yung isda. 'Di ba? Tas pangalawa, pag sinut niya, lang, choink. Gaganon lang, choink. 'Di ba? Ibig sabihin, may katawan. 'Di ba? Kaya yun yung mga pinapabulaan nila, pero alam natin na mali. Sunod naman ang Mormons. Dito ako na ganito pala yung Mormons. Kasi ang tinuturo naman nila ay si Jesus ay spirit child of God lang. Tapos, panganay si Jesus, tas ang kapatid niya ay si Lucifer. Isipin niyo yun, 'di ba? Tapos, siya ay anak lang ng Diyos Ama, Ama, yung Creator, sa marami niyang babae. Isipin niyo yun, ginawa pang babaero ang Diyos. 'Di ba? So, kaya dyan yung akala niyo, 'di ba? Ang ganda nung talagang yung tsura ng Mormons, 'di ba? Ang popogi pa mga Amerikano, tas may isang Pinoy, 'di ba? May mga yung parang akala mo maayos pero hindi pala yung mga 'di ba? Tas ang turo din nila, si Jesus, naging Diyos daw siya. Kaya naman ikaw, pwede ka ring maging Diyos. Talaga naman, 'di ba? Naging bathaluman, 'di ba? So na-promote. Diba? Kaya yung mga ganong kwento, 'di ba? Yung parang yung mga ganong turuan, yan dapat yung nire-reject. Kaya minsan, tanggalin din natin yung sobrang kabaitan natin. Na meron din kasi ako na-share na gano'n na, hindi, ako pastor, tanggap kita. Kasi lahat naman ng mga pumapasok dito, tinatanggap ko. May mga nakapasok na ditong Mormons, Jehovah. Kaya yung isip niya, litong-lito. Diba? Kaya nga sabi ni Perry Stone, huwag ka daw masyadong maging open-minded na yung utak mo nandyan na sa kalsada kasi masyadong open. 'Di ba? Wag mong masyadong i-open yung isip mo. Kasi naman baka naman mabuwal na 'yan. 'Di ba? Naintindihan? 'Di ba? Pero alam natin na si Jesus ang Diyos. 'Di ba? At nag-iisa siya
Di ba? Wala siyang kapatid. Si Lucifer, ano yun? Angel yun. Di ba? Pero hindi yun anak ng Diyos. Okay, number 7, ito, dito rin ako nabibless, yung sa mind control and fear in North Korea. Ito, kinukwento to ni Alfred sa akin. Yung sa North Korea, sino yung doon, president? Sino? Kimbap. Kim Jong-soo. Ayan, di ba? Basta yung president doon, ang talagang pamamahala niya, siya lang dapat, di ba? Yung ang reverence nila o ang takot nila sa ibang mga religion, parang feeling nila yung ide-destroy yung kanilang kaharian. Kaya naman bawal sa kanila yung magturo ng ganon, di ba? Tsaka ang mga umiira lang doon ay mga underground church. Yan. Tapos yung Bible po sa kanila ay illegal. Kaya nga natutuwa ako dito kasi, di ba may Bible tayo. Tapos nung mga nakaraan, may mga YA na naghingian ng Bible. Tapos, namimigay sila sa mga katrabaho nila. Tapos may magsasend sa akin na, Pastoron, nabigyan ko po yung boss ko. Pastor, nabigyan ko po yung katrabaho ko. Then parang habang sinesend nila sa akin yon, natutuwa ako. Kasi parang nakapanood kasi ko ng mga torchlighters, di ba? Tapos ang usapan nila noon, di ba, nung unang mga Kristiyano, ganon. Di ba? Ilan ang Bible na naihatid mo. Di ba? Nakahatid ako ng 20. Tuwan-tuwa na sila no? Di ba? Ilang Bible lang na nailagay mo sa sa bangka? 10. Tuwan-tuwa na sila nun. Kasi alam nila na sa pamamagitan nun, may maliligtas. Kaya di ba yung mga pagbibigay natin ng Bible, tas bless na bless pa ako sa kanila, alam niyo kung bakit? Kasi bawal sa kanila mag-gather, and yet, di ba may mga Christians sa kanila. Kaso nasaan? Nasa underground. Tas alam niyo kung paano silang nagsa-service? Napaka-private na nga, napaka-secret na nga, at pabulong pa. Di ba? Let's worship the Lord. Purihin natin si Lord. Kaya one time, kasi tumira rin ako sa mission house, di ba? Tapos nakasama ko rin yung mga Koreano way back 2007, 2008, hanggang 2010, may mga Koreano kaming mga bisita sa mission house. Pag nag-worship si Chan Bay Kim, si Reverend Uyong O, si Caleb Kim, iisa lang yung napapansin ko sa kanila, iyak sila ng iyak. Di ba? Yung pala, ganun nga pala kasi yung pinagdaanan ng mga Korean church, di ba, sa Korea, na talagang ang tindi. Di ba? Yung parang kunwari, ikukumpara mo tayo sa kanila, wala. Parang feeling natin, yung Kristyanismo natin ang babaw. Kaya sa kanila talaga namang on fire na on fire. Tapos pag nagkikita sila, tuwang-tuwa talaga, my brother. Talagang pag nagyayakapan, yung dibdiban, yung talagang gaganunin ka. Pag nakayakap na kasi ko ng Koreano, ang lakas talaga na, my brother, himryu, ganun ang tawag sa akin, himryu, yan. Kasi ganun sila kasi pag nagfe-fellowship sila noon, buwis buhay talaga. Pwede silang mamatay, pwede silang mahuli, dahil lang sa pag-church nila. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mapalad tayo. Diba? Tapos ngayon, paano silang nakakapagkinig ng Word of God? Through radio broadcast. Ayan. At pinapakinggan nila yon tuwing, gabing-gabi na. Yung tipong wala nang gising. Tapos sobrang hina lang talaga. Tapos paano paanong ini-smuggle yung gospel sa kanila? Ang ginagawa, nilalagyan yung lobo ng verses, tapos papaliparin. Papaliparin sa North Korea. Praying na sana may makabasa nun. Tapos ito pa, maglalagay sila ng kukuha sila ng bote, tapos papaanurin nila. Tapos ilalagay nila doon yung USB na may lamang mga Christian content, tsaka mga audio Bible. Sipin nyo maigi, no? Grabe, ganon sila sigasig. Diba? Yung mga Christian doon. And yet, diba? Sana maging challenge ito sa atin. Kaya nga, one time, pumunta rin si Wayne Cordero sa China naman, diba? Sabi ng mga taga-China sa mga Americans, kila Wayne Cordero, please pray for us, pray for us.
Sabi ni Wayne Cordero, no, pray for us. Sabi ganun. Kasi alam ni Wayne Cordero kung gaano na lumamig yung mga Amerikano, 'di ba, sa gospel. Samantalang yung mga Chinese Christian, on fire na on fire talaga sila. Nag-iiyakan. Nakita ko yung documentary nila, sobrang pag nag-worship talaga sila, heartfelt. Hindi ka makakakita doon ng nonchalant na Christian, yung walang dating. Talagang pag nag-worship sila, iyak kung iyak. Kasi privilege sa kanila makapunta sa church, makapagsama-sama. Amen? Kaya sana, di ba, ganun tayo na habang nakakapakinig tayo nito, di ba, ay ma-convict tayo kung lalamig-lamig tayo. Tapos isa pa pala, paano silang nag-uusap-usap? Kunwari kasi bawal sila lumabas basta-basta, di ba? Paano nilang pagbubuksan yung pinto ng kung halimbawa, bubuksan ba nila o hindi? May mga coding sila. Kunwari, pag-uusapan nila, ganito yung katok natin, ha? Ganon. Yung mga code. Pag hindi ganon lang, ay, wag mo, hindi sila yan. Hindi mga kapatiran yan. Diba? So, may mga code silang ganon. Pwede rin siya, kay mama pala yun. Yung mga yung mga ganon. Basta, yung parang malaman nila na, ito, kapwa Christian ko to, ganyan-ganyan. Okay? Kaya, ganyan yung mga paghihinder ng kaaway sa kanila. Diba? And same sa atin. Pero, ikumpara nyo nga, yung mga nararanasan nyo, sa nararanasan natin, tatalab ba? Diba? Minsan, pagbawalan ka na, hindi! Sasabihin ng tatay mo, hindi ka magsisimba. Or else, wala kang baon. Diba? Pastor, pinapersecute po ako. Hindi ka pa naman ginigilitan, persecute na. Diba? Pastor, pinaghuhugas ako ng plato. Persecute na yon para sa'yo. Cute lang, pero hindi persecute. Diba? Sipin yung nangyari sa kanila. Kaya tayo yung masipag dapat. Amen? Tayo yung masigasig. Tayo talaga yung ang sisikap magsimba, maglingkod sa Diyos kasi hindi tayo pinagbabawalan. Malaya tayo. Amen? Diba? Kaya pag pinagbigay ka ng Bible, magbigay ka. Diba? Ang kalaban mo lang kasi sarili mo, hiya. Diba? Yung nagcha-challenge ako, magbigay kayo ng Bible sa mga katrabaho niya, magbigay kayo ng Bible sa mga Anong iniisip mo? Self-image? Diba? Yung parang, amen? Naintindihan niyo ako? Amen? Amen. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magiging matapang na ako. Yan talagang matapang yung boses, magiging matapang na ako in Jesus' name. Why Satan? Hindi naman galit. Why Satan? Sabi, doesn't want you to share the word of God. So ito pa lang yun. Una, because the gospel exposes his lies. O gising na tayo. Because the gospel exposes his lies. Sabi, you are of your father, the devil. There is no truth in him. When he lies, he speak out of his own character. Kaya imagine niyo, pag nag-share tayo ng gospel, ang mga tao mabubuhayan. Ang mga tao talaga namang malalaman nila yung katotohanan. And sabi nga sa letter A, Satan thrives in deception. Diyan siya sumasagana. Diyan siya umuunlad sa mga pandaraya ng tao. Kaya naman, huwag ka papayag. Kailangan alam nila dapat ang katotohanan. Kahit sa COVID, di ba, maraming mga nabiktima ng COVID kasi akala nga nila mamamatay na sila. Pero yung mga tao na ang tatapang, hindi ka mamamatay sa COVID. Magsuob ka. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon buhay pa. 'Di ba? Pero yung mga nagpaano na ito na ata yung last day ko. 'Di ba? Hindi naman natin inaano sa yung mga na maalam nung time na yon. Pero ang dami kasing nabiktima ng fear. 'Di ba? Pero kung ilalagay lang natin yung katotohanan, marami ang lalaya sa kanila. And letter B, truth breaks strongholds. Diba? Sabi yan ng 2 Corinthians 10:4-5, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Tayong mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos para destroy ng strongholds. Kasi alam natin yan, sa pamilya pa lang ang dami ng strongholds. Strongholds ng sugal, strongholds ng bad words, strongholds ng mga wrong relationship. Kaya tayo ngayon, nandito tayo para ilabas ang katotohanan. Diba? Kaya nga ito, sample nito, yung isang kaklaseng niya kasi,
all throughout ng yung buhay ng kaklase niya, sinabihan siya na adik ka na, hindi ka na magbabago. Pero dahil may classmate siyang compassionate sa kanya, yung talagang naawa, nahabag sa kanya, sinabihan niya ng gospel. At sinabi sa kanya, hindi bro, may pag-asa ka. Si Jesus, He can set you free. At buti na lang, naniwala siya. So, nawala ang addiction niya, na-overcome. Di ba? Kasi kailangan, merong ganon, may magsabi ng ganon, na hindi ka totoong mahirap. Kaya mong yumaman, kaya mong sumagana. Di ba? Dito pa lang sa Pilipinas, pinamukha sa atin, nilagay sa isip natin, mahirap tayo, ang dami nating utang. Di ba? Pero ang Pilipinas, ang daming ideya, ang daming talento. Sa iba't ibang bansa, hinahanap ang mga Pilipino kasi iba tayo mag-alaga. Di ba? Iba tayo mag-serve. Di ba? So, ganyan ba ang mahirap? Hindi. Sabi nga ni Miles Monroe, as long na may idea ka, as long na merong skill ka, hindi ka mahirap, hindi ka kawawa, pinagpala ka. Amen? Ang Diyos ang may lalang sa'yo, ang Diyos ang naglikha sa'yo, kaya hindi ka pwedeng brandan lang ng ganyan-ganyan. Amen? Maraming mga tao, nag-iisip sila, ganito na siguro ako. Hindi na ako gagaling sa ganito. Kailangan ilahad mo ang katotohanan. Kapatid, hindi ganyan. Kaya yung kahapon nakausap ko, ang nagpa-down sa kanya, depression daw. Kaso yun nga, walang nagturo sa kanya na ang makakapagtanggal pala sa depression niya, si Jesus, and at the same time, yung pagpupuri. Diba? Pag nagpuri siya kay Lord, mawawala yung depression. Naintindihan? Kaya sabihin mo ang katotohanan. Maraming mga tao, di ba? Inisip nila kasi magmula childhood, sinabi sila, wala silang kwenta, wala silang halaga, pangit sila. Di ba? Pero kailangan may magsabi sa kanila, you are fearfully and wonderfully made. You are highly and greatly appreciated and valued. Di ba? And pag yun ay nalaman nila, talaga naman walang magiging kawawa. Amen? Amen. Pangalawa, because the gospel rescues people from His control. Sabi ng Colossians 1:3, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Yan. Ibig sabihin nito, sabi nga, Satan loses power when people are saved. Ibig sabihin nga nito, nawawala na yung kapangyarihan niya. Nawawala na yung hawak niya. 'Di ba? Ibig sabihin dati, kung ikaw ay alipin ng demonyo, ikaw ay alipin ng sugal, alipin ng paglalasing, di ba? Pag na-kay Jesus ka na, kaya mong labanan yan. Kaya mong i-overcome yan. And sabi nga, evangelism threatens His kingdom. Sabi, Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. Kaya, alam nyo, pag nag-share kasi tayo ng gospel, demolition yun eh. Nakakita na kayo ng demolition. Although, sa atin, sa mga kababayan natin, malungkot yon, tsaka mahirap na sandali yon ng buhay nila. Medyo malungkot. Pero yung demolition sa kaharian ng demonyo, yun talaga ang masayang demolition. Kasi nawawala yung stronghold. Di ba? Yung dating mukhang ganito, basagulero, di ba? Talagang yung glory ni Lord nakikita. Kumbaga, tayo na iaano lang natin sa mga term na, oy, glow up to, oh. Diba? Pero ang totoo kasi talagang binago kasi siya ni Lord. Diba? Na dati ganto si Jess, dati ganto si Say, diba? Ganto si Mira. Pero nung nagbago, diba? Ay, ang ganda. Diba? Ay, ang beautiful inside and out. Diba? Yung mga ganon, yung talagang, basta yung mga binago ni Lord, sila Tita Rosita, diba? And yun yung lagi nating tatandaan, pag nag-share tayo ng gospel, kinakalaga natin to break every chain, di ba, napapalaya ang mga tao. Pangatlo, because the word of God is a weapon against him. Ayaw ng demonyo na nag-share ka ng word of God kasi once na nalaman yun ng tao, meron na siyang pantapat sa demonyo. Di ba? Kasi kapag sinabi ng demonyo, wala ka na, pwede nang makalaban, yung Kristiyano na yon. Hindi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Ay, wala ka ng pambayad. Hindi, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Wala na, may sakit ka na, mamamatay ka na sa sakit mo. By His stripes, I am healed. Diba? Nakakalaban na. Okay? Ay, malungkot ka. The joy of the Lord is my strength. Okay?
Amen? Sira na araw mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Diba? And si Satan nga daw, nadi-disarm siya kapag pinoproclaim natin yung Word of God. Ano ibig sabihin ng nadi-disarm? Nawawala yung mga kanyang armas. Diba? Yung kanyang mga tanikala nakakalag. Naintindihan? Amen. Taas ang kamay ng pinalaya ng Diyos. Amen? Amen. Next naman, kaya sabi, Satan fears the word being used. Kaya nga tayo, pag may mga temptation tayo, pag may mga binubulong ang kaaway, ang pinaka-best remedy, ang pinaka-best weapon dyan, Word of God. Tapatan mo ng Word of God. And letter B, speaking the word spreads victory. Dumadami ang mga matatagumpay kapag hinahayag natin ang salita ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, gusto mo bang magtagumpayan? Amen, di ba? And nung mga nakaraan, kasi may mga tawag doon, pasintabi po sa mga teachers ha, syempre. Kasi nung mga nakaraan, napadaan ako sa school, particularly sa MNHS, may mga nanghingi lang ng tulong ko. Ayan. Then, edi, ganun na nga, ganun na yung sitwasyon. Tapos yung teacher kasi, yung parang daming mga sinasabi. Sabi ko, okay. Parang imaginein mo, lahat ng mga estudyante ganunin. Yung parang, for example nga yung sa amin, di ba, nung nag-thesis kami, wala namang kwenta tong thesis nyo. Professor yun ha, teacher yun. Pero ida-down ka ng ganun. Walang kwenta yung thesis. Kaya ka nga nandyan para turuan kami. Kaya ka nga nandyan para parang i-coach kami, di ba, na matapos namin yung thesis namin. Sabay, sasabihan mo kami ng ganyan. Kaya uwi ako nun, iyak ako ng iyak. Walang kwenta yung thesis daw namin. Lord, di ba? Pagtanggol mo kami. Be our defender sa aming defense. Di ba? O yun, di ba? Yung parang, pero isipin niyo maigi, kung kayo, magpaproklama kayo ng salita ng Diyos sa mga estudyante, ikaw yung kaklase na iibahin mo yung atmosphere ng classroom, na kung yung teacher o yung mga classmate ng bubuli, ikaw, i-encourage mo yung katabi mo. Hindi ka pangit. Hindi ka kawawa. Di ba? For example, merong eto na, kasi napagdaanan ko to, yung parang sasabihin, groupings ha, groupings, yung lahat may kukunin, uy, dito ka. Tapos ako, nandun lang ako doon sa gilid, walang kumukuha sa akin. Parang isipin, bubo ba ako? Di ba? Yung parang, wala ba akong alam? Wala, yung parang ganun yung ipapamuka. Kaya ako tuloy, ma'am, magsosolo na lang po ako. Kaya ko yan. Aambagan ko sarili ko. Diba? Parang, pero kung halimbawa, may mga Christian na, uy, dito ka, ganyan. Kung alam mo naman na ganun yung kapasidad, luto kang pansit kanto na kapag at least sinama mo. Di ba? Hindi yung talagang kinawawa nyo, hindi nyo sinama sa grupo. Amen? Amen. Amen. Yun talagang dapat ang pinoproklama mo, magtatagumpay ka, kaya mo yan. Engineering ka, kaya mo yan. Wag mo i-down. Engineering ka? Hirap-hirap nun. Di ba? Di mo kaya yan. Architect, hindi ka bagay dyan. Dapat, magdodoktor ka. Naku, ang tagal niyan. Yun lahat negative. Di ba? Nursing ka, wala tayong pera. Wala nang natapos. Tumambay na lang. Kasi kaka-down mo. Amen. Pwede nyo naman i-encourage. Ay, sige, pwede ka mag-working student. Ay, meron akong kakilala dito. Nagbibigay siya ng scholarship. Amen. Di ba? Anong mas maganda? Yung una na nagda-down o yung nag-encourage? Nag-encourage. Kaya dapat ganun ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun tayo. And pang-apat, because Satan wants the people to be blind. Because Satan wants to keep people blind. Gusto niya bulag ang mga tao. Sabi, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Letter A, sabi nga, He wants people to be spiritually numb. Ibig sabihin, walang maramdaman. Yung walang pake. Diba? Kaya ang gagawin niya, maglalagay siya sa iyo ng mga temptation. Uy, masarap to. Uy, kunin mo to. Ganyan. Tapos pangalawa, kaya our message opens eyes. Kasi 'di ba sabi ng Psalm 119 verse 130, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Kaya nga 'di ba may prime minister na ganyan
nagbasa siya ng Bible, na-inlove siya agad. Bakit? Kasi nung pagbasa niya ng Bible, nasabi niya, ito lang ang librong nag-point out ng kasalanan ko. Ito lang, Bible, itong libro lang na to ang nagsabi sa akin ng kalagayan ko, totoong kalagayan. Di ba? And kapag ganun ang nangyari sa atin, hindi tayo dapat magalit. Matuwa pa tayo dapat. Bakit? Kasi sinasabi talaga ang dapat nating baguhin. Sinasabi sa atin yung mga mali natin at sinasabi paano tayong babawi at babangon. Amen? Amen. Hindi yung binobola ka lang, di ba? Ng mga horoscope ngayon ay makakamit ka ng lalaking naka-blue at liligawan ka niya ngayon. Makakatanggap ka ng ganyan. Yung parang yung parang hindi sasabihin sa iyo yung katotohanan, 'di ba? Pero pag tayo, 'di ba? Pinroclaim natin yung salita ng Diyos, yung mensahe natin magdadala ng pagbukas ng kanilang mga mata. Kaya ang ganda ng Amazing Grace. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Di ba? Dating bulag, ngayon ay nakakakita na. Okay? And last na lang, ito na po yung last. Malapit na tayo. Because the gospel has eternal impact. Romans 1:16. Kaya nasabi yan ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Bakit hindi daw nahihiya na iproklama ni Paul ang gospel? Kasi may kapangyarihan yun. Actually, sabi nga ni Pastora Ruth, hindi daw may kapangyarihan, kundi yung gospel ay kapangyarihan. Di ba? So kapag pinroclaim mo yan, ay talaga naman, may mangyayari at mangyayari, nababago ang tao. And sabi, Satan fears eternal change. Kasi nga naman, pag nagbago to, itong tao na to, wala na. Hindi na siya pipiliin. Di ba? Kaya nga, dito natutuwa ako sa mga testimony dito, di ba? Na dati po, kapag nagyayaya yung mga kaklase ko na mag-inom, sumasama po talaga ako. Di ba? Pero ngayon, hindi na. Sa church mo na makikita. Kasi bakit? Ayan eternal change yun nangyayari. And once kasi na tinanggap mo si Lord, hindi yung eternal life mangyayari pag namatay ka pa. Ang eternal life, pag na kay Jesus ka, nangyayari na siya ngayon sa kasalukuyan. Amen? Kaya yung pinapamuhay mo ngayon, eternal na yan. Kaya dapat, ingatan mo, pagpursigihin mo, pagsikapan mo. Amen? Kaya yung mga pagba-Bible study natin, yung mga ina-award sa inyo, salamin yan na mangyayari sa next na buhay. Pero kasama yan. What you do right now will affect, di ba, the eternity. Di ba? So kung halimbawa, masipag ka magdala ng kaluluwa ngayon, ang dami mong bato sa corona mo. Di ba? Pagdating ng araw. Pero tatamad-tamad ka, ayaw mo mag-evangelize, ay tagapalakpak ka lang pagdating ng sa langit. Ang galing ni Raylin! Di ba? Palakpak lang siya. Pero si Raylin, binibigyan ng corona. Diba? Tapos daming bato. Yung daming bato na yung gem talaga na precious stone. Amen. Kasi ganun, laging may reward pagdating ng araw. Kaya ayaw niya niyan. Ayaw niya ng demonyo. Ang gusto niya, mapunta ka sa damnation. Kasi alam niyo ba't galit na galit sa atin ng kaaway? Kasi lahat ng gusto niya, ibinigay sa atin. Kasi gusto niya maging Diyos, di ba? Pero tayo, we are created in the image of God. Diba? Yung itsura ng Diyos, binigay sa atin. Amen? Amen. And letter B, every soul matters. Sipin nyo yung Luke 15:7, joy shall be in heaven over one sinner that repented. Diba? Isipin nyo, isang kaluluwa lang, isang tao lang ang magsisi sa kasalanan, magbago, libo-libong mga anghel ang celebrate sa langit. Bakit? Kasi bawat kaluluwa, mahalaga. Yung isang kaluluwa na yan, namatay din si Jesus para dyan. Kaya hindi siya baliwala. Hindi siya walang halaga. Siya po ay may halaga. Siya po ay napaka-precious kay Lord. Kaya naman, walang exempted dito. Ikaw man ay bago, ikaw man ay matagal na, at target ka ng demonyo. Diba? Kaya huwag ka papayag. Pinipigilan ka, dinidiscourage ka, huwag ka papayag. Pinipigilan kang lumapit sa Diyos, huwag ka papayag. Lapit ka kay Lord. Pinipigilan ka mag-share ng gospel, di ba? May mga inconveniences, huwag ka papayag. Gumawa ka ng paraan. Amen? Gaya ng mga nabanggit ko kanina, pinipigilan sila pero gumawa ng paraan. Amen?
Alalahanin niyo lang yung ginawa natin sa Magdaong. Pinadiran, tumalon. Di ba? Babwar, gilid, gilid. Di ba? Yung ayaw tayong mag-worship pero mas nilalakasan pa natin. Amen. Kasi ganun tayo noon. And hindi imposibleng gawin pa rin ngayon. Kasi bakit? You have the Holy Spirit, pwede kang mabuhay talaga spiritually. Amen. Kaya ang conclusion natin, don't let fear silence you. Ano ang nagpapatahimik sa'yo? Ano ang nagpapatikom ng bibig mo? Yan, cast out mo yan, tanggalin mo yan. Kasi ang mga Kristiyano, bold sila. God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Sabi, Satan will use fear, distraction, discouragement, and doubt to stop you from sharing your faith. Kasi baka hindi ko kaya eh. Pero, but you carry a message more powerful than any lie, and it has the authority of heaven behind it. Kapag pinroklama mo yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng langit, babak-apan ka. Amen? Amen. Kaya sabi nga dito, sabi ng 1 John 4:4, lagi natin tatandaan, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Amen. Diba kaya nakakatawa yun? Death could not hold you. The veil tore before you. Diba? You silence the boast of sin and grave. Diba? So, dito makikita natin na walang kayang magpatigil sa atin sa Panginoon. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang titigil yan? Mukha bang tahimik yan? Sabihin mo, tumuloy ka. Sabihin mo, isa-isay mo ang salita ng Diyos. Diba? Yung simpleng sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kaklase mo, sabihin mo sa kamanggagawa mo, mahal ka ng Diyos. Napaka-powerful na nun. Amen? Kaya itong mga gagawin natin, for example, sa mission din natin, di ba? Jesus the living water. Are we willing, di ba, na makipag-participate? Amen? So, yung mga my day natin, yung mga note natin, yung mga sinishare natin sa Facebook, di ba? Mas lalo pa kayong magsipag sa pag-share ng Word of God. Anumang way, anumang means, anumang avenues, talagang anuhin nyo na, i-grab nyo na. Kasi Jesus is worthy to be shared. Diba? Amen? So, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Huwag natin siyang takbuhan. Huwag natin siyang ikahiya. Okay? Ipagmalaki natin siya. Amen? So,